Magandang araw at welcome back sa ating talk show dito sa Diocese of Pasig. Ito ang Wala Kayo sa Lola Ko at Lolo Ko. So this is a talk show by and for our lolos and lolas here sa ating diocese. And we are now on our second season. I am Shine and I will be your host. Kung merong napaka-special na episode natin ngayon dahil ang August ay buwan ng mga kaparian. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, no? Narito ang ating guest upang magbahagi at magkwento ng kanyang karanasan bilang pari. Kaya pinapakilala ko ang ating priest guest. Siya ang parish priest ng Minor Basilica and Archdiocesan Shrine of St. Anne, Taguig City, at Vicar General ng Diocese of Pasig. Si Father Orly Cantillo. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi. Baka gusto niyo po munang bumati sa ating mga tagapanood, sa parishioners niyo po. Ako si Father Orly Cantillo, tubang Valenzuela, bagamat Metro Manila na, pero sa puso ko ay Bulakenyong Bulakenyo. Bulakenyo din po ako, Father, sa Hagonoy naman. Ayun, simulan na po natin ang kanyang kwento at tuklasin ang mga aral na magbibigay liwanag sa ating kinabukasan. Father, intro po muna tayo, ano? Please talk about yourself. So, in terms of age, years in your priesthood, your current parish, parang... Ako ay senior citizen na. This coming December, I will turn 66 na. At next year, 2026, I'll be celebrating 40 years of my priesthood. Wow. No? Advance happy birthday po, Father. Thank you. Bali, medyo papasok na po tayo sa mga questions in terms of your priesthood, Father. So ano po ang nagtulak sa inyo na pumasok sa pagkapari? High school ako noon, 4th year sa Maykawan College. Mayroong dumating na misyonarong pari. Kamukha ni Cristo. Ang pangalan pa niya ay Father Jesus Beruete, isang Espanyol na misyonero sa Pilipinas, no? So nag-vocation talk siya, tapos nagustuhan ko yung buhay misyonero. So yun yung attraction para sa akin. Gusto ko maging paring misyonero. Parang ano po, no, Father, yung nakita mo sa kanya yung itsura ni Christ. Kumbaga yun na rin yung calling. Siya na mismo nag-call sa'yo. So yun, bilang parish priest naman po ng, siguro hindi na natin mabilang ng ilang parokya, no? Ano po yung pinaka-memorable na karanasan ninyo sa paglilingkod bilang pari? Bilang kurang paroko, ang pinaka-matingkad sa akin nung mag-mission ako sa East Timor, no? 5 taon ako doon. Ako yung pinadala bilang superior ng aming community para magbukas ng mission sa East Timor, no? So, 2 years ako sa East Timor, tsaka 3 years sa West Timor, bali 5 years, no? Kailangan mag-aral ako ng kanilang language, yung kanilang culture, matuto makisalamuha, pero lahat na yon ay nagampanan ko sa tulong ni Lord, no? Pero Father, question ko lang po about doon. Ano po yung parang culture doon sa East Timor na different dito sa atin, sa community dito? Halimbawa, mahilig sila doon sa mga sayaw, no? So, sa part ng misa, nagkasayaw sila. Meron silang tambol, no? Tapos, yung mahilig din sila sa tribal rituals, no? Halimbawa, merong nag-away sa tribe, no? Tatawagin sila ng mga elder at kinakailangan magkasundo. Hindi sila kakain hanggang di nagkakasundo. So, pag nagkasundo na, tsaka parang sila kakain. Parang pareho rin dito, Pads, na madalas yung sayawan dito sa parokya niyo po. Nakaka-amaze kasi may experience si Father sa ibang parokya, sa ibang bansa pa. At napag-compare niya yung community ng Pinoy Catholic sa ibang bansa. Kasi minsan po may difference talaga pag Western country, ibang country, no? So, sa tagal niyo pong pari, Father, paano niyo po napanatili yung pananampalataya niyo at sigla sa mission?
Siyempre, prayer life, no? Mahalaga sa akin yung pagdarasal ng Holy Rosary, no? Meron akong devotion kay Mama Mary, no? Tapos yung daily Bible reading, no? Kung pwede one chapter a day, no? Tapos yung pagbabasa ng Lives of Saints, no? Yung prayer life ang sa akin, nag-sustain sa akin sa anumang mga challenges na hamon sa pagkapari. Eto Father, medyo okay lang po kung hindi niya sagutin. Pero question lang, curious lang. Meron din po bang time during sa priesthood journey niyo na parang gusto niyo sumuko or parang nagko-question niyo bakit ko napasok tong bukasyon na ito? Siguro nung magkasakit ng malubha yung nanay ko habang ako nasa mission, no? So tumawag yung tatay ko, sabi niya, anak, umuwi ka na kasi malubha ng nanay mo, baka hindi mo abutan, no? So yung moment na yon, nag-isip ako, sabi ko, bakit ako naglilingkod sa ibang bansa, ibang mga tao, pero nanay ko hindi ko napaglingkuran at malapit na mamatay. So parang yun yung time na bakit inuna itong mga taong ito, samantalang yung nanay ko kailangan din naman ng presensya ko, pagmamahal ko, yun yung time na nagbigay sa akin ng malaking question mark. And how did you, follow up on that question? Parang, how did you overcome yung challenge po na yun? So, umuwi ako, April 22, buhay pa si nanay. Sabi ni tatay, hindi raw nakakilala, hindi na kumakain. Pero nung lumapit ako sa kanya, nakilala niya ako. Niyakap niya ako, no? Tapos, 2 araw pa siya bago siya pumanaw, no? So, para ang sa akin, no? Ang nanay pala nagmamahal, kahit hirap na, no? Iintay yung anak para lang bigyan ng huling yakap, huling halik. Medyo na, nagugusbabs ako. Kasi parang, Father, nasa malayo ka, tapos yung mami mo po, nandito sa Pilipinas. Pero, inantay ka pa rin niya. At, for sure, parang sobrang saya niya kasi pareho mong nagampanan pagiging anak at pagiging pare, no? Nakakatawa. So, next question po tayo, Father. So, ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan niyo sa inyong paglilingkod sa simbahan at sa komunidad? Maraming challenges. At sa paglilingkod, kailangan yung kababaang loob at pagsunod kay Kristo at pagyakap sa krus, no? Kahit anong buti na iyong intensyon, may mga tao na hindi ka maunawaan, may mga tao na sisiraan ka, pero tuloy lang, no? Kasi si Jesus tumawag sa iyo at sa kanya ka maglilingkod, no? At kung ano man yung darating ng pagsubok, yun ay bahagi ng krus na ipinapasa sa akin, no? Kasi especially po kapag parish priest ka, lalo ang laki po ng simbahan. Kung gaano kalaki yung simbahan, ganun din po magiging parang kalaki yung community mo, yung responsibility mo. Parang alam mo talaga kung kanino ka lang talaga lalapit. Galing. So, bilang isang pari at nakatatanda po sa ating pamayanan, Father, paano niyo po nakita ang papel ninyo sa paggabay para sa susunod na henerasyon? Sa aking palagay, mahalaga yung papel ng mga seniors, no? Mga lolo at lola. Dahil sa maraming taon nila sa mundo ito, ang dami nilang mga nuggets of wisdom, no? Na pwedeng ibahagi sa mga susunod na henerasyon, no? Halimbawa, napansin ko, maraming mga kabataan ngayon, bored, no? Gusto palaging may gimmick, no? Hindi mapakali, no? Parang ang hamon sa akin, bakit kaya ganito, no? So, gusto ba nila yung palaging masaya? O gusto nila yung buhay na makahulugan, no? Para sa akin, mas maganda yung buhay na makahulugan kaysa yung buhay na masaya lang. Tama. Saka, Father, ang maganda din po nun, maganda yung combination ng elderly generation sa ngayon. Kasi kumbaga, magmi-meet kayo halfway. Sabihin natin, yung kabataan, sobrang busy sa ganito. Alam niyo po kung paano, saan ilalagay yung kabisihan nila ngayon. Sumali sa youth, sa music ministry, sa COA, sa iba't ibang ministry. Parang nababalance pa po natin, no? Ito naman, Father,
may mga kabataan po, especially mga kabataang lalaki na nagbabalak pumasok sa pagkapare. May mga batang pare na din po tayo ngayon. Bilang isang elderly priest, syempre iba na po yung kahit papaano yung approach dati sa ngayon. Ano po yung maaari niyong maipayo para sa kanila? Pag narinig yung tawag ni Jesus, no, na inimbitahan kayo na sumunod sa Kanya, pumasok sa seminaryo, maging pare, huwag kayong no? Tugunan niyo si Jesus, buksan niyo yung pinto ng puso niyo, at dadalhin niya kayo sa isang makahulugang paglalakbay. In general naman po, Father, sa aming kabataan, ano naman po yung mensahe niyo sa ngayong henerasyon, sa henerasyon na ito? So para sa akin, napakahalaga ng papel ng mga kabataan, no? So kayo magpapatuloy, halimbawa sa aming minor basilica, yung mga kapatid ng devotion kay Po Ana, no? So dito, kabataan pa lang ay talagang pinapasa namin sa kanila yung responsibilidad na pagmamahal at devotion kay Po Ana kasi sila magkapatuloy ng aming tradisyon. Yan. Sobrang dami po natin natutunan ngayong araw kay Father Orly. Nalaman natin yung kahit papano yung karanasan niya bilang pare sa tagal sa 40 years po, no, Father. Nawa, yung mga napakinggan po natin ngayong araw ay naging inspirasyon. Lalong-lalo na sa mga gustong magpare or sa mga seminarista or sa mga bagong pare. Wag na wag po tayong mag-hesitate, magtanong or humingi ng gabay sa ating elderly priest dahil wisdom nila ay kakaiba talaga, ang wisdom ng mga elderly, no? At syempre, lahat naman ng nangyari kay Father or naikwento ni Father, lahat yun ay may gabay ng Diyos at ni Mama Mary po. Father Orly, may question lang po ako. Meron po ba kayong apo sa pamangkin, apo sa kapatid? Marami. Hindi ko na nga maalala yung mga pangalan nila eh. Dahil siguro senior moments na ako, hindi ko na makilala yung mga pangalan ng mga apo ko sa pamangkin. Ayun. For sure po, Father, nakikita nyo po yung karanasan ng mga lolo nila, ng mga apo po ninyo, no? Ano po yung pwede nyo maging message sa mga lolo ng mga apo po ninyo? Kumbaga, in terms of faith, pagpapalaki sa kanila, and in general. Siguro mahalaga na bantayan natin yung mga apo, no? Halimbawa, may nakita ko na yung mga ibang bata, kahit maliit pa, may hawak ng cellphone, no? Masisira yung kanilang mata, masisira yung kanilang brain, no? Bata pa sila, na-addict na sa cellphone, no? Na hindi naman dapat, no? So, yun siguro dapat bantayan ng mga lolo at lola na yung kanilang apo, huwag ma-addict sa cellphone, no? Siguro pangalawa rin, importante na turuan yung mga apo na magdasal, no? Ilapit kay Jesus at ilapit kay Mama Mary at sa kanilang mga patron saints, no? Para maggabayan sila ng ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko. Tama. Meron na po ba kayo nakakausap sa mga apo nyo na magpapare sila, gano'n, Father? Binubulungan ko nga eh, na sabi ko, ikaw ang susunod sa akin, ha? Yung mga books ko, pamana ko sa iyo, ha? Kaya lang, iba yung ginusto nila. Tama po. Iba pa rin talaga yung... Ginagalang ko naman yung kanilang kapasyahan. Mahalaga po na-introhan niyo po yes, sila. Baka sakaling tawagin sila ni Lord. Pwede niyo po ba kaming i-bless, Fathers, sa pagtatapos ng ating talk show? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat, Father. Marami pong salamat. God bless. Salamat din sa ating mga tagapanood. At ito ang Wala Kayo sa Lolo Ko at Lola Ko. Hanggang sa susunod na episode.